Kung mahilig ka sa pagkain at mahilig ka rin mag-explore ng iba't ibang kainan, then this video is for you. Ito nga yung ganap sa birthday ko. Dito kami nagpunta sa Mr. and Mrs. B sa Lanang, Davao City. Basta kapag nakalagpas ka na ng Waterfront Insular Hotel, may makikita kang patok manok sa right side. Sa gilid dun may kanto papasok sa Mr. and Mrs. B. Basta yung kanto niya before McDonald's. Or yung kanto niya tapat mismo ng Chowking. Ayan o. Kung nagko-commute kayo, hindi siya mahirap puntahan kasi dinadaanan naman siya ng mga jeep. Pwede rin taxi. At kung naka-private vehicle kayo, malawak din yung parking niya. So ito nga yung itsura niya sa loob. O, diba? Ang ganda ng place. Meron din nga pala silang bar dito. Kaya nagsiserve din sila ng cocktails, mocktails, at saka mga wine. First time nga pala namin itry yung place na to. Nakita lang din namin to sa TikTok. Tapos tinignan namin yung page nila. Maganda naman yung mga reviews. Kaya nung birthday ko, sabi ng asawa ko, dito na kami kumain for lunch. Nauna nga palang dumating yung pinsan ko kaysa sa amin, kaya umorder na siya ng drinks niya at saka mushroom bombs for appetizer. Nung dumating nga kami, in-unwrap ko na rin yung regalo niya para sa akin. Habang busy nga kami nagchichikahan, ito namang batang to, parang tuwang-tuwa sa nakikita niya. Ngayon lang kasi ulit siya nakalabas mula nung dumating yung papa niya from Manila. Tingnan niyo naman yung mukha, halatang tuwang-tuwa. Every week kasi talagang lumalabas kami. Hindi naman laging sa mall at mga kainan. Yung isasama lang siya bibili ng pandesal o kaya mamamalengke, bibili ng mga gulay. O kaya mag-ikot-ikot lang dito sa village kapag weekend. Basta mini-make sure ng asawa ko na nakakalabas talaga siya ng bahay. Ito nga pala yung bulaklak na pa-surprise ng asawa ko nang nasa bahay pa kami. Syempre, dinala ko na dito for picture-taking purposes. O, Pak, sino ka dyan? Pagkatapos ko, syempre, si batang maliit naman. Kaya lang hinihila niya yung bulaklak. At dito nga ay umorder na yung asawa ko sa mga kakainin namin. Syempre, ang una niyang tinanong kung ano yung mga bestseller. Ito nga pala yung menu nila. Kunwari lang akong nag-open-open yan, pero sabi ko na sa asawa ko, siya nang bahala. Kung gusto niyong magka-idea kung ano pa yung mga ino-offer nilang food dito, ito yung page nila. So, makikita nyo na doon yung mga menu, mga prices, pati mga other services na ino-offer nila. Tsaka meron din pala silang mga function rooms para sa mga intimate gatherings. At kung gusto nyo mag-inquire o magpa-reserve, nakalagay na din sa page nila yung mga contact numbers. At ito na nga, dumating na nga yung mga orders namin. So, ang mga in-order namin ay pear and arugula salad, clam chowder soup, shrimp puttanesca, farfalle with spinach and mushroom, margherita pizza. Tapos nakalimutan ko na kung ano yung chicken and beef. Ang hirap kasi i-pronounce, be. Ito nga palang titikman ko ay yung clam chowder na best seller daw sa soup nila. So yung lasa niya ay parang creamy mushroom na upgraded. Malat-alat naman na miss na creamy. Kumuha pa ako ng madami-daming soup after niyan at hindi siya nakakaumay. Tapos yung bread nila napaka-crunchy. Tinake out pa nga namin yung natirang bread tapos nung kinagabihan, crunchy pa din siya. Ito naman hindi na to kasama sa order namin. Nakiusap lang ako sa staff kung pwedeng humingi ng asin. Nagdala kasi kami ng pagkain para sa anak namin. Hindi kasi kami sigurado kung magugustuhan niya yung food sa kakainan namin. Kaya nagdala kami ng pagkain niya para may makain talaga siya. Chicken tinola nga pala to na nilagyan na ng rice. Tapos nilagyan ko lang ng konting asin pampalasa. Yung nasa maliit naman na container ay ripe mango. Every meal talaga sinisigurado din namin may prutas siya na kinakain. At habang pinapakain niya ng asawa ko yung anak namin, ako naman naglalagay na ng pagkain sa plate ng asawa ko. Pag ganito talagang mealtime at kasama namin yung asawa ko, gusto niya talagang siyang lagi nagpapakain sa anak namin. Madalas naman kasi ako nagpapakain dahil nasa trabaho siya. Kaya kapag may chance na siya yung magpakain, magpaligo at magbantay sa anak namin, ginagawa na niya. Thank you, Papa. Ito na nga pala yung shrimp puttanesca. Bahala na kayo, anong gusto nyo? Masarap yung shrimp niya, hindi overcooked. Pati yung pasta. Maalat-alat siya na maasim-asim. Kung natry nyo na yung pasta ala Carlo ng Figaro, medyo malapit-lapit dun yung lasa niya. Basta overall masarap. Tsaka wala na kaming na-take out dyan kasi naubos na namin. Ito naman yung farfalle with spinach and mushroom. Yung lasa naman niya, creamy na maalat-alat pero more on manamis-namis. O, diba? Kita naman sa mukha ko na nagustuhan ko yung kinakain ko. Akala ko kasi parang carbonara yung lasa niya, pero hindi pala. And as a person na mahilig sa matamis, gusto ko siya. Kaya lang nakakaumay siya pag yun lang din yung kinakain mo. Mas bagay siyang may kapares na medyo maalat-alat. Overall, masarap talaga yung food nila. Maganda rin yung place, napakaluwag. Yung tipong kahit maraming tao, hindi magkakatamaan ng upuan yung magkabilang table. May mga bata kang tumatakpo-takpo dyan habang kumakain kami. I-recommend ba namin yung place na to? Yes. Babalik pa ba kami? Yes! Next time, itatry naman namin yung coffee nila tsaka yung iba pang pasta and pizza. Sana nabusog kayo sa vlog na to. At sana makatulong din to sa mga taong nag-i-explore ng mga kainan dito sa Davao City. Thank you nga pala sa pinsan kong si Hans. Sa kanya kasi galing yung mga ibang video clips dito. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood! Birthday
baby.